Sinubukan kong isara ang aking bank account, hindi para manghingi ng pera, hindi para mangutang, ni para magnakaw. Tahimik siyang pumasok sa sangay, sinabing wala na akong kakayahan at nagpakita ng peking power of attorney na may pangalan ng aking yumaong asawa. 78 taong gulang na ako. Nagmamaneho pa rin ako, nagluluto, naglalakad ng walang tungkod. Naaalala ko pa ang password ng aking unang locker sa high school, ngunit ayon sa aking anak, hindi ako karapat-dapat na pamahalaan ang aking pinansyal. Nanginginig ang mga kamay ng kawani ng bangko habang sinasabi niya sa akin. Miguel ang kanyang pangalan, bata pa, magalang, mga 30 siguro. Mrs. Reyes, wala pa kaming ginagawa. Nag-aalala kami sa mga papel. Iyon ang dahilan kung bakit hinihiling kong pumunta ka ngayon. Hindi niya binanggit ang pandaraya, ngunit lumutang ito sa hangin, matalas at halata. Umupo ako sa matigas na upuang gawa sa katad sa harap ng kanyang mesa at nakatitig sa papel. Lahat ng mga patlang ay napunan. Ang aking pangalan, ang aking address, ang aking kaarawan, ang pekeng lagda, isang liham ng doktor na nakalakip, peke rin, na nagsasabing nagkakaroon ako ng maagang yugto ng demensya. Nakikita ko ang hindi malinaw na selyo ng notaryo sa ibaba at ang kanyang pangalan sa dulo. Manuel Reyes, aking anak. Hindi ako nagsalita ng mahabang panahon. Si Miguel ay patuloy na tumitingin sa akin na tila inaasahan niya ang isang pagbagsak, isang pag-iyak, o marahil ay isang paghingi ng tawad. Ngunit umupo lang ako roon, naaalala ang batang lalaki na may mga gasgas na tuhod na dating umiyak dahil itinapon ko ang kanyang sirang Lego. Hindi niya kayang bitawan ang anuman, kahit na ang mga bagay na kanyang sinira. Tiningnan ko si Miguel. Mayroon ba akong kailangang lagdaan? Kumurap siya. Ma'am, upang kansilahin ang lahat ng pag-access, bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon, upang pigilan siya mula sa lahat ng bagay na sa palagay niya ay may karapatan siya. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang isang drawer, kumuha ng isang folder at ibinigay ito sa mesa. Ang mga form na ito ay gagawa niyan at permanenteng mamarkahan namin ang iyong account. Kinuha ko ang panulat at nilagdaan ang bawat linya gamit ang isang kamay na mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Nang matapos ako, sumandal ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw pa rin tulad ng dati, mabagal at tamad. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes at ngayon ay mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana at lumabas ng sangay ng hindi na lumingon. Mainit ang araw, napakainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin, ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretsyo pa uwi, at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa universidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina.
Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinansilang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad, at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak, hindi man lang ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo, at binuksan ng isang kwaderno. Ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan, o mga gas card, o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae, noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaang tumunog ito. 5 ring, voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta, inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko nung nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan ka nila. Walang malaki. Gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking. Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon, aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana. Ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah ng walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ang 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel ng may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes, at ngayon ay mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana, at lumabas ng sangay ng hindi na lumingon. Mainit ang araw, napakainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin. Ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash,
Ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa unibersidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinansilang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad, at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak. Hindi man lang ako nakaramdam ng galit, nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsa, umupo, at binuksan ang isang kwaderno. Ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Isinulat ko ang lahat ng natanggap ni Manuel mula sa akin sa nakalipas na 20 taon, isa-isa, bawat linya. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito. Hinayaang tumunog ito. 5 ring. Voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta, inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko nung nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan ka nila. Walang malaki. Gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking. Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon, aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana. Ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah ng walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ang 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana at lumabas ng sangay ng hindi na lumingon. Mainit ang araw,
Masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin, ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi, at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa universidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinanselang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad, at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak. Hindi man lang ako nakaramdam ng galit, nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo, at binuksan ng isang kuwaderno. Ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Isinulat ko ang lahat ng natanggap ni Manuel mula sa akin sa nakalipas na 20 taon, isa-isa, bawat linya. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaan itong tumunog. 5 ring. Voicemail. Pagkatapos dumating ang mensahe. Kumusta, inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ko ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan ka nila. Walang malaki. Gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking? Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon. Aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana, ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-20th anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah nang walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ang 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana.
Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana at lumabas ng sangay nang hindi na lumingon. Mainit ang araw, masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin, ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi, at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. Napakahaba ng listahan. Ang unang tseke na isinulat ko kay Manuel ay 600. Siya ay 17 na taong gulang at kailangan ng kanyang kuponan sa football ang tamang medyas. Nagtanong muna siya sa kanyang ama, tahimik, magalang. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng kuponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa universidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinanselang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak. Hindi man lang ako nakaramdam ng galit, nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo at binuksan ang isang kwaderno, ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Hindi kasama ang mga grocery. Hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaan itong tumunog. 5 ring. Voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan ka nila. Walang malaki. Gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking. Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon, aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana. Ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah nang walang pagkaabala. Sumulat siya.
Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga peking papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ng 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya, hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa, mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana, at lumabas ng sangay nang hindi na lumingon. Mainit ang araw, masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin. Ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. Napakahaba ng listahan. Ang unang tseke na isinulat ko kay Manuel ay 600. Siya ay 17 taong gulang at kailangan ng kanyang koponan sa football ang tamang medyas. Nagtanong muna siya sa kanyang ama, tahimik, magalang. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa universidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinansilang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad, at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak. Hindi man lang ako nakaramdam ng galit, nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo, at binuksan ang isang kwaderno, ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaan itong tumunog. 5 ring. Voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta, inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan kanila. Walang malaki, gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa.
Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking? Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon. Aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana, ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah nang walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ang 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes, at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana at lumabas ng sangay ng hindi na lumingon. Mainit ang araw, masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin, ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash. Ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa universidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinansilang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak. Hindi man lang ako nakaramdam ng galit, nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo at binuksan ang isang kwaderno, ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono.
Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaan itong tumunog. 5 ring. Voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan ka nila. Walang malaki, gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking. Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon, aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana, ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah nang walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ng 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya, hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa, mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana at lumabas ng sangay nang hindi na lumingon. Mainit ang araw, masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin, ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi, at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa universidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinanselang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon,
na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad, at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak, hindi man lang ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo, at binuksan ng isang kwaderno. Ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaan itong tumunog. 5 ring. Voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta, inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan kanila. Walang malaki, gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking? Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon. Aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana, ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-20th anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah nang walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ng 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya, hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa, mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana at lumabas ng sangay nang hindi na lumingon. Mainit ang araw, masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin. Ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. Napakahaba ng listahan. Ang unang tseke na isinulat ko kay Manuel ay 600. Siya ay 17 taong gulang at kailangan ng kanyang koponan sa football ang tamang medyas. Nagtanong muna siya sa kanyang ama, tahimik, magalang. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata
at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa unibersidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinansilang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad, at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak. Hindi man lang ako nakaramdam ng galit, nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo, at binuksan ang isang kwaderno, ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaan itong tumunog. 5 ring, voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta, inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan ka nila. Walang malaki. Gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking. Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon. Aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana. Ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah nang walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ang 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana at lumabas ng sangay ng hindi na lumingon.
Mainit ang araw, masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin, ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi, at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa unibersidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinanselang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad, at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak. Hindi man lang ako nakaramdam ng galit, nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo, at binuksan ng isang kuwaderno. Ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Isinulat ko ang lahat ng natanggap ni Manuel mula sa akin sa nakalipas na 20 taon, isa-isa, bawat linya. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaan itong tumunog. 5 ring. Voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta, inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan ka nila. Walang malaki. Gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito, pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking? Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon. Aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana, ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-20th anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah nang walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ang 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako,
Umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya, hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa, mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana, at lumabas ng sangay nang hindi na lumingon. Mainit ang araw, masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin, ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa universidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. Warranty 3 kinanselang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad, at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak, hindi man lang ako nakaramdam ng galit, nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo at binuksan ang isang kwaderno. Ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Isinulat ko ang lahat ng natanggap ni Manuel mula sa akin sa nakalipas na 20 taon, isa-isa bawat linya. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito. Hinayaan itong tumunog. 5 ring. Voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan ka nila. Walang malaki. Gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking. Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon, aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana. Ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah ng walang pagkaabala. Sumulat siya.
Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ang 1 oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana at lumabas ng sangay ng hindi na lumingon. Mainit ang araw, masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin. Ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi at binuksan ng may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa universidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon, ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinanselang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad. At 2 pulisya sa seguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak. Hindi man lang ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo, at binuksan ang isang kwaderno. Ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Isinulat ko ang lahat ng natanggap ni Manuel mula sa akin sa nakalipas na 20 taon, isa-isa, bawat linya. Ang kabuuang halaga ay nagpatigas sa aking sikmura. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medical para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaan itong tumunog. 5 ring. Voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta, inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa'yo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaring tawagan ka nila. Walang malaki. Gawa-gawa lang. Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Yun ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo.
Deborah speaking. Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon, aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat, walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana. Ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah nang walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga peking papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ang isang oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento nang walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Mrs. Reyes, hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa, sabi ni Miguel nang may pag-iingat. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mabait, hindi mapait, normal lang. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang apo, si Maria, na nagdadala sa akin ng mga bulaklak tuwing Martes, at ngayon mayroon ako ang mga form mo. Tumingin siya na parang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na nagpatuloy. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana at lumabas ng sangay ng hindi na lumingon. Mainit ang araw, masyadong mainit para sa Oktubre. Sumakay ako sa aking kotse at umupo ng ilang sandali bago ipasok ang aking susi. Ang sobre ay nasa aking pitaka pa rin, ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na sinubukan ni Manuel na isumite. Kinuha ko ito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinimulan ko ang aking kotse, nagmaneho diretso pa uwi at binuksan ang may kandadong drawer kung saan ko itinatago ang lahat ng mga kinanselang tseke na isinulat ko sa kanya. At nang tumanggi ang aking asawa, si Eduardo, lumapit sa akin si Manuel na may malalaking kayumangging mata at ang talumpati tungkol sa diwa ng koponan at siya ay nagmukhang napakaganda. Binigyan ko siya ng cash, ngunit sumulat ako ng tseke upang ipaalala sa sarili ko kung saan ito nagsimula. Ang pangalawa ay para sa universidad. Pagkatapos ay upa, pagkatapos ang kanyang kasal, pagkatapos ay isang bagong water heater, pagkatapos ay therapy, pagkatapos ay diborsyo. Nagpatuloy ito, isang mabagal at matatag na pattern na tumagal ng mga dekada bago ko nakita ang dalisdis na aking binagsakan. Nang umagang iyon, pagkatapos kong pumunta sa bangko, ikinalat ko ang lahat ng mga papeles sa mesa sa kusina. Hindi ko ginamit ang magandang pinggan sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang mesa ay natatakpan mula sa gilid hanggang sa gilid ng mga papeles. 43 kinanselang tseke, 8 wire transfer, 4 na mga form ng autorisasyon na pinaglagda niya sa akin para sa seguridad, at 2 pulisiya sa siguro sa buhay na nakalista siya bilang nag-iisang benepisyaryo. Hindi ako umiyak, hindi man lang ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam lang ako ng pagod. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo, at binuksan ang isang kwaderno. Ang uri na ginamit ko noong kami ni Eduardo ay nagpapatakbo ng aming grocery store. Hindi kasama ang mga grocery, hindi kasama ang mga biyahe sa kaarawan o mga gas card o mga bill sa medikal para sa kanyang anak na babae noong hindi niya siya maipasok sa kanyang plano. Hindi kasama ang pagmamahal. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa screen. Tinitigan ko ito, hinayaan itong tumunog. 5 ring, voicemail. Pagkatapos, dumating ang mensahe. Kumusta, inay? Nagche-check lang. Gustong ipaalam sa iyo na nagpadala ako ng ilang papeles sa bangko noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo lang, maaaring tawagan kanila. Walang malaki. Gawa-gawa lang.
Tawagan mo ako kapag libre ka. Gawa-gawa. Iyon ang tawag niya dito. Pagsisikap na kunin ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking mga karapatan. Gawa-gawa. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay nagdial ng ibang numero, ang isa na hindi ko ginamit sa halos 5 taon. Ang aking abogado, si Abogada Deborah Santos. Ang huling beses kaming nag-usap ay pagkatapos mamatay ni Eduardo. Deborah speaking. Ito si Edith Reyes, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, pumarito ka ngayong hapon. Aayusin ko ang schedule. Nagbihis ako ng maingat. Walang masyadong formal, isang bagay na nagsasabing alam ko kung ano ang ginagawa ko. Ang aking navy blue na lana, ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Eduardo sa aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Ang mga sinabi ni Manuel sa akin na medyo kakaiba sa isang taong walang plano sa pagretiro. Sa opisina, nakinig si Deborah ng walang pagkaabala. Sumulat siya. Itinaas niya ang kanyang kilay nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pekeng papeles. Gusto mo bang magdemanda? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Ngunit gusto mong bawiin ang lahat ng naunang autorisasyon at alisin siya sa huling habilin. At idinagdag ko, gusto kong magtatag ng isang tiwala para sa aking apo, si Maria. Huminto ang panulat ni Deborah sa pahina. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sabi ko. Siya lang ang tumatawag sa akin dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ginugol namin ang isang oras pagkatapos noon sa pagsusuri sa mga dokumento. Nilagdaan ko ang bawat dokumento nang walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, umatras ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang trapiko ay gumagalaw tulad ng dati, mabagal. Isang bus na puno ng mga estudyante ang dumaan. Nagtataka ako kung may ina sa kanila na kailanman ay pinagtaksilan ng kanyang anak. Umalis ako sa opisina ni Abogada Santos. Pakiramdam ay mayroon akong kaunting pag-asa. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng mainit-init na kulay kahel sa abot tanaw. Nagmaneho ako pabalik sa bahay, ang aking puso ay may bigat pa rin, ngunit isang maliit na pag-asa ang nagsisimulang sumibol. Pagdating ko sa bahay, agad akong nagtungo sa kusina, nagtimpla ng tsaa at naupo sa mesa. Sa aking harapan ay ang kwaderno, ang sobre at ang mga kinanselang tseke. Isinulat ko ang lahat ng ito, ngunit kailangan kong isulat din ang lahat ng nangyari. Kinuha ko ang aking panulat, nilagyan ko ng tinta at sinimulan ko ang pagsusulat. Isinulat ko ang kanyang mga unang salita, ang kanyang mga unang hakbang, ang kanyang paglaki. Isinulat ko ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga tagumpay at ang kanyang mga kabiguan. Isinulat ko ang kanyang kasal, ang kanyang diborsyo, ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Isinulat ko ang lahat sa pag-asang kahit papaano ay maunawaan ko kung paano napunta ang lahat. Isinulat ko kung paano niya ako palaging tinatawag na inay, ang salitang naglalagay ng ngiti sa aking mga labi sa mahabang panahon. Ngayon, parang pilit na lang. At ang gawa-gawa, kung paano niya tinawag ang kanyang maling gawain para sa akin ay isang matalim na karayom sa puso ko. Sa pagtatapos ng aking pagsulat, unti-unti kong naintindihan. Hindi naman pala tungkol sa pera, hindi rin naman talaga tungkol sa akin. Tungkol ito sa kanya, sa kanyang takot, sa kanyang kahinaan, sa kanyang kalungkutan. Ang telepono ay tumunog muli, at sa pagkakataong ito, sinagot ko. Inay, ang sabi niya. Manuel, sagot ko. Gusto ko lang sabihin, nagsisisi ako, ang sabi niya. Alam ko, sabi ko. Hindi ko ginustong saktan ka, sabi niya. Naintindihan ko, sabi ko. Magkita tayo, inay? Pag-usapan natin? Tumingin ako sa labas ng bintana, sa naglalabong liwanag ng gabi. Isang desisyon ang kailangan kong gawin, isang hakbang na kailangan kong gawin. Sa wakas, tumugon ako, Oo Manuel, magkikita tayo. Sa sumunod na mga araw, nagkita kami. Nag-usap kami. Humingi siya ng tawad at pinatawad ko siya. Hindi nito binura ang nangyari, ngunit binigyan nito kami ng pagkakataon na simulan ang lahat muli. Ang pag-asa, tulad ng madalas, ay lumago sa pag-asa sa puso.
Ang mga bulaklak ni Maria ay nagpatuloy na dumating tuwing Martes. Ang buhay, hindi perpekto, ay nagpatuloy. At sa bawat araw, nagpapasalamat ako sa lahat ng natitira sa aking puso.